Let's go. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Sandali po tayo manalangin. Ang Diyos, salamat at patuloy. Kami ay tumutulog sa iyong throne ng pagkakal at biyaya sa pamamagitan ng salita na maipapahayag sa araw na ito. Kami ay bigyan ng kaalaman at katalinuhan na nanggagaling sa iyong salita nang sa gayong malubos ang pananampalataya. Ikaw ang gumawa, ikaw ang nagbigay, at ikaw din ang gagana. Salamat po at binamay ka namin. Ito po ang panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Muli, sabi sa salita, sabi dyan sa aklat ng Romans 10:17, ang pananampalataya ay ang pakikinig ng salita at ang salita na ito ay nanggagaling kay Jesus. So sa ating introduction, nakalagay dyan, many Christians misunderstood the faith that God gave. Where instead of believing in God's faith, man fell into different faith, so-called worldly faith, centered in Genesis 3:6 and 11. So totoo at napakaraming mananampalataya, we are not sure what kind of faith ang meron talaga tayo. At ano ba ang uri ng pananampalataya? Dapat tayo magkaroon. Kapag sinabi natin pananampalataya, ito yung mga bagay na hindi natin ibinibigay dahil meron tayo. Ang pananampalataya, ito ay galing sa Diyos na siyang ipinahihiram sa atin. We cannot have our own faith. At kapag meron lang tayo tinatawag na faith, this is not the standard of the faith God has given us. The evidence, maraming churches ang hindi nagkakaunawa. Napakaraming relihiyon. Here in the Philippines, dito lang sa Pilipinas, sobrang dami na ng relihiyon. Ano pa, pag sinama mo pa yung mga relihiyon sa ibang bansa, sa iba't iba mga liblib na lugar. Ano ba ang totoong pananampalataya? Bakit hindi magkaisa ang mga tao sa tinatawag na paniniwala at pananampalataya? Kaya ang naging conclusion ng religion, respect. Respeto ang paniniwala. But we cannot do that. Hindi natin pwedeng pagbigyan at respetuhin ang pananampalatayang hindi nasasalig kay Kristo. Dahil kung yun ang gagawin natin, respeto natin ang bawat paniniwala, hindi natin maibibigay at totoo pananampalataya na si Jesus mismo ang gumawa. Na si Jesus mismo at ang Diyos ang nagbigay. Kaya nga, gayon na lang ang sinabi ni Yesu Cristo sa aklat ng mga Juan 8:32. Kaya malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kapag hindi tayo lumaya doon sa tinatawag na katotohanan, mananatili tayong saklaw ng tinatawag na kasinungalingan ng relihiyon. At kapag sinabi natin kasinungalingan ng relihiyon, hindi ito nasasalig kay Jesus. Ang katuruan ay hindi nasasalig sa turo ni Jesus, ngunit sa turo lang na nakapagbibigay sa kanila ng aliw, nakapagbibigay sa kanila ng halaga. Last week, saan natin nakuha yung verse? Sa 1 Timothy, if I'm not mistaken. Pakikinggan lamang ng tao yung nais nila. Kukuha sila ng mga gusto nilang tagapagturo. Hindi nila bibigyan ng pag-unawa at pagtutuon ang totoong turo. At ano ang turo na ito? Hindi nasasalig kay Kristo. Kaya ganoon na lang binigyan ng babala ni Apostol Pablo ang mga churches sa kapanahunan ng kanyang pagmiministeryo. Dahil kahit na si Kristo ay namatay na, si Kristo ay muling nabuhay na, si Kristo ay umakyat na sa langit, hindi pa rin maiwasan na ang mga tao sa panahong iyon ay mayroon kanya-kanyang paniniwala. Kaya ganun na lang ang encouragement ni Apostol Pablo. Tumanggap na kayo kay Jesus, pero ang katuruan pa rin ang Hudyo ang inyong ibinibigay sa mga tao. Kaya nabanggit din doon ang pagtutubig. Kay Kristo, hindi na mahalaga kung tayo ay tuloy o hindi.
tayo ay mga Hudyo o Hintil. Ang importante, sino man ang sumampalataya kay Jesus ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. But then again, the religion did not accept what Christ did. Kung ano ang ginawa at tinapos na ni Kristo. Gayon pa rin ang kanilang pamantayan sa pamamagitan ng kanilang mga sariling kaunawaan. Kaya, Kuya, pakibuksan nga sa aklat ng mga Colossus, chapter 2, verse 8. Ito ang matinding paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossus. Bagamat marami ang nagsasabi, naniwala na kami kay Kristo, but the lifestyle, hindi pa rin nagkakaroon ng tinatawag na katuparan na ginawa ni Jesus. Paano ba natin masasabi na yung pananampalatayang meron ako ay ang pananampalatayang galing sa Diyos at kay Kristo? Sabi ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman. From the word, mabihag ninuman. Kahit sino sa panahon iyon, they are also preaching so-called what? The religious what? Teaching. Aside from the gospel. At ano yan? Sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan. At alam naman natin, sa panahon ngayon, napakaraming hindi maiiwasan. Lalong-lalo na sa lahi ni Apostol Pablo. No? Mga pilosopo. Especially sa lugar ng Athens. Nandoon ang napakaraming mga philosophers. Kahit yung mga kilala natin sa kapanahunan natin, no? Sa history, nandoon. No? Isa lang dyan, si Aristotle. Kilala niyo ba si Aristotle? Si Aristotle ay ang naging guro ni Alexander the Great. At sa mga bagay ngayon, napaniwala ni Aristotle si Alexander the Great, the Greece, what? No? Ang may pinakamagandang kultura. Kaya ganyan na lang na-encourage ni Aristotle si Alexander the Great to change the version of the Hebrews and Aramaic Bible into Greek. Kaya nagkaroon ng salin na Septuagint. But Alexander the Great is not, hindi siya Griego. Isa siyang Macedonian. But because of his teacher, he was able to know, to have the beauty of the Greece and its culture. Kaya ganun ito nagkaroon ng tinatawag na impact or influence sa buhay ni Alexander the Great. At sa kapanahunan yan, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao, human tradition, tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundo ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. See? Dito palang binibigyan tayo ni Apostol Pablo ng tinatawag na babala. We are thinking that we are following God, we are following Christ, but the practices and the teaching that we are receiving are far from Christ. Why did Paul confess this? Why did Paul give this warning to the Colossians? Because he was once like that. He had everything. He has everything, but not of Christ. Kaya nung panahon na yun, isa siya sa mga nagpapatay sa mga mananampalataya. Ang mga naniniwala kay Kristo ay dapat i-execute. But then again, Paul met that Jesus on the road of Damascus. Saan tayo pinag-iingat ni Jesus? Saan tayo pinag-iingat ni Apostol Pablo? So-called worldly faith centered in Genesis 3, 6, and 11. Ano yan? Ito yung tinatawag natin humanism, mysticism, and legalism. Kapag sinabi natin worldly faith, it's not belong to Christ, but it's belong to someone. It's belong to someone who have the idea about themselves. That's why the greatest problem, even in time of Rome, no? It's so-called Gnosticism.
It is the Platonic theory or philosophy about dualism, about spiritual and physical. About that Gnosticism, lahat ng spiritual na bagay is good. At ang mga physical na bagay is masama. Kaya, dinidemonize nila ang worldly pleasure. Bawal kumain ng masasarap. Bawal kumain ng marami. No? Kaya ganyan na lang ang mga Pariseo. They call Jesus what? Glutton. Ano? Tagalog ng glutton. Glutton eh. Matakaw. Masiba. No? Kaya ganun sila. Bakit kayo ganyan? Ang tatakaw ninyo, mga disipulo ninyo. Walang ibang ginawa kundi kumain, uminom. That time, minasama nila yung mga bagay na yun. But Jesus, knowing that everyone has the physical body. Siguro yung ministry with Jesus, with His disciples, they always eat. Saan man sila abutan, they prepare food and drink. After preaching the message, lagi silang nagpapahayag. Of course, napapagod ang katawan. Kapag kailangan ng katawan ng pagkain, kailangan mo kumain. Nagtataka lang ako kung sa panahon ba ni Jesus, puso ang diabetes. Kung kain sila ng kain, I think hindi. Kasi yung mga kinakain nila, very organic. Especially ang mana, ang tinapay. No? Hindi pa uso ang mga pampalasa noon. Kung ano ang natural na lasa, ang idinadagdag lang nila usually, asin. Sa probinsya, hindi uso ang mga pampalasa. As long as meron ng asin, okay na yun. Kasi ang mga pampalasa, pipitisan mo lang. Nandyan lang sa likod ng bahay mo, may pampasin, yung sili, andyan na yung maanghang. Kaya asin lang talaga yun. Even the salt. Sea salt. No? Hindi na machine-made. Wala nang chemical na inihahalo para maging puting-puti, mas puting-puti. Wala nang mga chemicals na gano'n. Kaya very healthy sila. That time, the mind of Plato in regarding Gnosticism, lahat ng mga physical pleasure ay masama. Dapat nakafocus ka lang sa espiritu, sa espiritu, sa espiritu. But Plato did not understand that we have physical body. Kaya some of Christian misunderstood the Bible na kapag ang mata nagkasala, lukutin. Meron I remember, Pastor John mentioned about a pastor who were blind. Putol ang kamay, pati ang paa. Bakit? Because he misunderstood yung tinatawag na kapag nagkasala ang kamay, putulin. Mainam pang pumunta sa langit ng walang kamay kesa pumunta sa impyerno ng buo ang katawan. Kung ang iyong mga paa ay nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, putulin. Kung ang iyong mata ang nagiging dahilan para ikaw ay magkasala, dukutin. Mainam pang pumunta sa langit ng bulag at pilay kaysa mapunta sa impyerno na kumpleto ang buong katawan. Misunderstanding yun. No? Huwag niyong dukutin o bago niyo dukutin ang mga mata ninyo at putulin ang mga kamay at paa, unawain ang sinasabi ni Kristo. It's not about that. It's not about that. And that is the number one problem of the churches, even today's era. The Gnosticism problem. Kaya mga pastor, bawal tayo sa ganyan ha. Hindi natin ini-entertain yung ganyan. Kaya maraming relihiyon, they are not celebrating birthdays because of Gnosticism. May mga relihiyon, they are not celebrating Christmas because of Gnosticism. And even today's church, the Protestant, the Christian churches, maraming bawal. Bawal kumanta ng worldly. Kahit gusto mo nang bumitaw. Bawal ang magpatutog ng worldly. No. If you know your identity, you will be knowing that the one who gave us that identity
is the absolute identity giver. Nung sinabi ni Jesus na tayo ay anak ng Diyos, no one can snatch that identity out of God's hand. But still, the worldly faith insists this. At ano ang pinagmulan ng humanism, legalism, and unhealthy mysticism? Genesis 3, 6, and 11. This was not given by God. Ito ay resulta ng free will and freedom, or corrupted free will and freedom humankind received after they fell. Pagkatapos nilang mahulog sa tinatawag na kasalanan. Kaya ang nai-insist even today's church is this. But with this, we cannot see the true color of our faith. Hindi natin totoo makikita yung pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa atin. What about you? Sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Ano ang kulay ng ating pananampalataya? Pastor, may kulay ba ang pananampalataya? Yes. Everything has a color. Lahat ng bagay ay kinulayan ng Diyos. If we will just be opening our eyes, we can see everything is for God's glory. Ano yung sinabi doon? Whether you eat or drink, do it for the glory of God. Anong ibig sabihin ng mga bagay na yun? We are acknowledging the life of Jesus sa buhay na meron tayo. Sabi nila, do it for the glory of God, whether you eat or drink. Kaya dapat sa tuwing iinom ka, magpapasalamat ka sa Diyos, ipag-pray mo. It's not about the prayer. It's about the life that we are having. Yun ang ipinagpapasalamat natin. Hindi yung mga bagay sa paligid natin, because without those things, there is one will be remaining. And that is the life of God. That is the life of Jesus. Kaya nga, everything will fade away. But not the life of Jesus in us. Kaya number one, paano ba natin? We must have the faith comes from God. And what are those? Faith. Saan ba nanggagaling? Una dyan, sabi dito, He is the way. Kung yung pananampalataya natin ay inililit tayo kay Jesus as He is the way, there is no other way. Ang sabi doon, there is no other way. Malalaman natin that the faith that we are having now is the absolute and complete and even genuine. We believe that there is no other way. Even our own ways. Walang iba. Sa book of Isaiah, sabi ng Diyos, my ways is not your ways. And your ways is the absolute, not my ways. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na contradiction ang pamamaraan ng tao at ang pamamaraan ng Diyos. Kaya maraming nagsasabi, ang Diyos, bakit ganyan siya? Bakit ganyan ang Diyos? Kapag pinaka natin ang Lumang Testamento, may mga bagay tayo hindi kayang sigurahin. Lalong-lalo na sa panahon ng Diyos. Alam ba ninyo na nagbigay ng glory si Samson? Kilala niyo ba si Samson? Siya yung may-ari ng Samson. Maiwasa ko na. Si Samson, God gave him strength that leads to suicide. Ang dami nakatay ni Samson sa kapanahunan niya. Si David, maraming napatay si David, especially sa mga battle. The battle against Philistine. Pero inaano ba ng Diyos ang kamatayan?
If God is the God of life, what do you think nung panahon na pinalangin ng Diyos ang mga Israelita sa lupa? Is God is the God of grace? Nilunod niya ang buong mundo. No one survived but Noah and his family alone. Ganun kaya kasama ang Diyos. Kung siya ang Diyos ng biyaya, ba't niya pinapasok yung mga tao sa Noah's Ark? Nakikita niya nga niyang nalulunod. Marami pa tayong hindi alam patungkol sa Diyos. Hindi natin pwedeng kamunahan. Kaya maraming na-misunderstood. Especially sa Lumang Testamento, God shows that He is the supreme God. Kaya kaya niya. Diba ma? Bago niya utusan si Noah, sinabi pa niya na namumuhi ako sa tao. Pinagsisisihan kong nilikha ko pa ang tao. He will be receiving my wrath. Oh. Why? Because they don't acknowledge me. God's mercy ay wala doon sa mga taong hindi siya kinikilala bilang Diyos. Kaya lagi natin ini-insist, the jealousy is only belong to God. Because God has a reason to jealous. Kaya galing na lang ang sinabi niya, do not have other gods before me. Because I am a jealous God. Yun lang ang kwalifikasyon ng Diyos para magalit siya. Ang hindi mo siya kilalanin Diyos at meron tayong ibang Diyos na kinikilala. Maraming philosophers nagsasabi, God, no? Pinaulanan ng Diyos ng apoy ang Sodoma at Gomorrah. Because of the wickedness, homosexuality, no. So, Sodom and Gomorrah did not acknowledge God as God. Kaya, pinaulanan ng Diyos ng apoy ang Sodom at Gomorrah. Pero hindi niya intensyon. Hanggat maaari, ayaw niyang gawin yun. Kaya nga nakipag-deal si Abraham sa Diyos. Lord, paano kung merong 50? 50. Ay, may 50 lang na maniwala sa'yo. Papaulanan mo pa ba? O hindi? Hindi. Basta may 50, ha? O sige, 50. Then, because of Abraham, unbelief, paano kung 40 na lang? Tawad 10. 40. Papaulanan mo pa ba ng apoy ang lugar na iyon? 40? O sige, 40. Hindi ko pa uulanan. O sige, punta na ako doon. Because of Abraham's unbelief, 30. 30. Papaulanan mo. Hindi. Sige, 30 ha. Hindi ko pa ulanan. Hanggang sa 20. 10. Hanggang bumaba. But because of God's acknowledgement of faith of Abraham, there is Lot who received also word from Abraham. Wala naman eh. Kung merong iisa, ay kunin ko na lang yung isa. Kaya inutusan din ng Diyos si Abraham, puntahan mo si Lot at kunin mo yung pamilya niya. Ganon ako kakonsiderate na Diyos. Kahit yung pamilya mo na lang, dahil sumasamba ka, ikaw mag-isa sa akin, bring your families. It's not because of what we call wickedness. For the greatest sin is having unbelief to the absolute God. Kaya nga yung sin na yun yung in-explain ni Jesus sa kapanahunan niya. Greatest sin is not believing in me. Not believing in me is not believing to the one who sent me. Kaya ang totoong kasalanan at pagkakasala ang hindi maniwala sa akin at sa aking koneksyon. God can do everything because He is God. Kaya niloob niya na mapaulanan ang Sodom at Gomorrah ng apoy. At pinabaha ang Nephilim age
At binigay ang Noah's Ark. Why? Because He is absolute God. At kung ang choice ng tao, because of the free will, because of pagdaraya ni Satanas, hindi nila makita ang kalwalhatian ng Diyos, at sa pamamagitan ni Kristo, mamamatay tayo. Why? That is God's order. Pero sa Old Testament yun. Nung dumating na si Jesus, nabigyan na ng katotohanan ang shadow ng Old Testament. Kaya ibinigay na ng Diyos ang biyaya. Biyaya means sending Jesus, giving the solution. That is God's grace. Grace or biyaya means there is nothing belongs to you. There is nothing about you. Walang nakikita ang Diyos sa iyo. Pero ibinibigay niya ang biyaya sa iyo. Even the faith is God's grace. Because that faith, hindi ito galing. Galing pa ito sa ibinigay ng Diyos kay Jesus. Kaya masasabi natin that we are in the complete faith if we will listen to the voice of Jesus Christ. Ganun din sa buhay natin. Sa tuwing tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, so-called the Word. Si Jesus ba ang naipapahayag? Last time, tinalakay natin what kind of word the churches now is given. Hindi na nakapatungkol kay Jesus. And the greatest problem of the churches nowadays, hindi kinikilala si Jesus. Bagamat sinasabi, oh, we believe in Jesus. We believe in Jesus. But the word is not comes from Jesus. Kaya mas pinaniniwalaan pa rin nila sa Biblia ang hindi turo ni Jesus. Ay sabi kasi doon dito. Especially maraming nag-a-acknowledge sa mga apostles. Kapag binasa natin si Apostol Pablo, ang isa sa pinakamaraming isinulat sa New Testament. No? At doon sa New Testament, pili lang ang word ni Jesus na talagang sinabi niya sa mga disipulo. Kaya maraming nami-misunderstand ang Biblia. The Bible is the Word of God. Hindi lahat. Ang ibig sabihin ng Word of God, declaration ng Word o yung history from prophet, prophecy na na-fulfill at nagpapatuloy. Yun yung tinatawag ng Word of God. Pero may word dyan ng disciples. May word dyan ng mga sinauna kahit ang patriarchs. Nagsalita din dyan si Moses. Nagsalita din dyan si Abraham. Nagsalita si Joseph. Ang sinasabing the Word of God, the Bible is the declaration of God's Word. Pero hindi lahat yan is yun. Ang tumutukoy lang dyan sa salita ng Diyos, ang propesiya niya na nagkatotoo at magpapatuloy, yun yung tinutukoy na sentro ng salita ng Diyos. Kaya maraming tao na mimisunderstand according sa Bible, makalagay din sa 1 Timothy. Kaya nga 1 Timothy. Kasi si Timothy ang nagsalita. Pero kapag tinignan natin ang talagang sinalita ng Jesus, doon natin malalaman that the Christ word is different from the word of disciples. Ang maraming churches ngayon ina-acknowledge the Bible as a complete word of God. Kaya mali ang pagsunod nila sa Bible. Kaya ang daming bawal. Yung nagsabing bawal na yun, hindi si Jesus. Si Pablo, si Pedro, once betrayed Jesus. Kaya kapag pupunta sila sa field, bit-bit pa rin nila yung kanilang rules and regulations. Bawal kami kung hindi may rules and regulations. But Jesus said, hindi ang pinakain ng tao. Ang ipinapasok niya sa kanyang bibig ang nagpapasama sa kanya. Ngunit ang nilalaman ng kanyang puso at isip na masama na lumalabas sa kanyang bibig, yun ang nagpapaluwi sa kanya. So, magkaiba. Kaya nga sinabi dito sa Romans 10:17 that the absolute faith comes from the word of Christ, not from the word of others. That's why we are always declaring
preaching the word of Christ, explaining about the word of Christ, kasi yun yung totoo pananampalataya. Kaya gayon na lang ang paghahanap ni Apostol Pablo. Ituon natin kay Kristo. Kasi siya ang nagpa-perfect. Ang author ng pananampalataya. Kaya kapag sinabi mo ikaw ay mananampalataya, content ba ng iyong pananampalataya si Kristo o salita ng ibang tao? Doon pa lang malalaman natin kung anong uri ng pananampalataya meron tayo. What kind of faith do we have? Calvin? Armenian? Turo ng mga sinaunang protestante? Marami yan. Kaya nga naglabasa ng mga religious reformation, reformists. Pero ang nasasalig kay Jesus, yun ang ugat ng pananampalataya. Kaya kapag hindi puso natin at isip, hindi siya uuwi sa turo ni Jesus, hindi tayo masasabing pananampalataya. We are like the figure, no? Doon sa Noah's Ark. They are not acknowledging God's word, but philosophy, ideology. And that philosophy and ideology, hindi galing sa Diyos, ngunit galing sa worldly religion. Ano yan? Legalism, humanism, and mysticism. Eh, yun yung iniingatan natin sa church, na ma-fall tayo. Hindi natin pinamasama yung tinatawag na human nature, kasi nga human nature. If you are killing that human nature, how can you call yourself human? Ang mahirap, yung animal may human nature. Kasi kahit ang hayop na ngayon, natuturuan. May aso po saan na umiihi na sa inidoro. No? May mga aso na natuturuan na bago kumain, mag-pray. How is that? But again, if it's not concluded with Christ, that is not the faith that God gave. Kaya sabi dyan sa John 1:12, there is no other way. Pero tayo ay mga anak ng Diyos na kinikilala na siya lang ang daan. Walang ibang daan. 100, 200, 500, at 100. Hindi iyon ang daan. Ibig sabihin that He is the way. Again, there is no other way. Pwede ba natin sabihin, Jesus is the way. There is no other way. Even my way. Malinaw yun na. Pag sinabi natin si Jesus ang daan, wala nang ibang daan. Pangalawang nilalaman ng pananampalataya is, sabi diyan, there is no other truth. Because He is the truth. Sino yan? Sino yung katotohanan na yan? Jesus said, I am the truth. Wala nang ibang katotohanan. Pastor, ano po ba siya naging katotohanan? Sige. What do you think Jesus said He is the truth? Kwento tayo. Ano yung nare-refer ni Jesus? That I am the truth. Siya ang katotohanan. Ang galing mo sabi. Very safe. Kuya Zairo, ano yung ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niyang, ako ang katotohanan? Siya lang. Wow! Parang pareho sa sagot ni Kuya Kape. Charda. Oh, nag-iisip. Ibig sabihin doon, Jesus referring that He is the truth, nothing that comes out from Him is lie. Lahat ng sasabihin ko, totoo. Lahat ng gagawin ko, maglilid sa katotohanan. That's why He is the truth. Kaya yun na lang yung sinasabi niya, di ba? That times ng mga Pharisees, ako ayaw niyong maniwala sa akin. Kung talagang si Moses ang inyong sinusunod at si Abraham,
ang inyong ama? Bakit gusto niyo kong patayin? Outside from me, there is no other fruit. Ibig sabihin, walang kasinungalingang lalabas sa aking bibig. Lahat ng sasabihin ko, totoo. Isa na dyan, nung sinabi niya, ako ang Kristo. Nung panahon na sinabi ni Herodes, ikaw ba ang hari? Dahil sinasabi ni Jesus, I am the king. But Herod did not believe. Sinaktan niya pa si Jesus. Bula ang hari ka, ha? Kasi that time siya ang hari. If you are hari, and there is, someone showing up as another hari, anong iisipin mo? If you know that you are the absolute hari, magagalit ka. Yun ang pakiramdam ni Herodes. But Jesus, nung sinabi mo, ako. Nagalit ba siya kay Herodes? Hindi, because he is the absolute king. Nung panahon na ipapapatay na siya ni Pontius Pilate, ikaw ba ang anak ng Diyos? Ano sabi ni Jesus? Sinabi mo, ako. That time walang gusto mag-claim na siya ay anak ng Diyos. Because Jesus, they knew Jesus as what? Carpenter. Anak lang ng isang carpenter. Ano ka magiging anak ng Diyos? Kilala namin ang magulang mo. Hindi ba ikaw anak ni Maria at anak ni Jose? Na isang carpentero? But Jesus did not react. Why? Dahil hindi siya nagsinungaling nung sinabi niyang siya ang anak ng Diyos at siya ay hari. Ibig sabihin ni Jesus that I am the truth. Nothing comes from my word na hindi totoo. Kaya nung sinabi ni Jesus na huwag kang magpalala because I will bring you, hindi yun kasi mali. Nung sinabi ni Jesus na huwag kang mangamba, huwag kang madismaya dahil sasamahan kita hanggang huli, Jesus is not lying. Tandaan natin. Gaano tayo binibigyan ng comfort ng salita ng Diyos? Every time we receive, hear Jesus' word, gaano tayo nakukomfort? It should be rest and peace, the result of our listening. Sa tuwing tayo ay nakikinig kay Jesus, dapat nagre-resulta ito ng kapayapaan at kapayapaan. Kasi if we will be listening to the news, someone we knew, may stress tayo kasi laging negative. Alam niyo ba yung word na marites? Sino dito nakakalam ang word na marites? Alam niyo ba na yung word na marites is a noun? Pero ngayon, adverb na siya. Sure daw, naniniwala ka ba? Na yung salitang marites na ngayon is adverb na. Kasi ginagamit na siya to describe. Adjective. Marites means yes, chismosa. Hindi na siya pangalan ng tao. Pang-uri na siya. Tama ba? Pang-uri na nagbibigay uri sa tao. No? Noon ang marites is a noun. Kasi pangalan lang siya ng tao. Ngayon, salita na siya na naglalarawan sa tao. Uy, marites ka ha? What kind of word we are receiving? It should be the absolute one. Kapag sinabi natin tayo ay mananampalataya at tayo ay nadadaya ng mga salita na hindi nasasalig sa Diyos, lalabas tayo anti-Christ. Right? Maraming churches, they say, we believe in Jesus, but they are anti-Christ.
hindi nasasalig sa turo ni Jesus ang nilalaman ng kultura. Kung hindi sa pakiramdam at pananaw. Kaya kung magpapatuloy ang ganito sa loob ng church, hanggang kailan ito aabutin. Anak na tayo, yung mga anak natin, magkakaanak na din. At yun pa rin yung nalilisip nila. Very dangerous. If we will be having the absolute faith that Jesus is the way and He is the truth, we will also acknowledge that there is no other truth. But, sabi dyan sa John 8:22, that truth will set us free. Kaya ang mga tao ngayon, covered ng tinatawag na religion. Kaya ang daming mananampalataya ang takot lumabas sa religion. Kaya until now, ini-insist pa, hindi sa amin kasi bawal ang babae na nakapagtanong. Kailangan paga namin nasa, anong tawag po? Sa paa, sa talampakan. Kaya meron tayong mga makikita, yung mga nag-churches, talagang balot ang mga babae. No? Sa mga lalaki naman, they will go to church nakabarong. Dapat nakabarong. May color coding, dapat lagi lang nakaway. No? Siguro gagawin natin yun, mag-uway tayong lahat. I-endorse natin yung tithe. No? 666 sa tithe, 6! Gulat ka. Right? You know, God is the one who made the rainbow. Walang ginawa ang tao. Walang ambag ang tao na nilikha ng Diyos ang rainbow. A religion is what? Fixing to one color. Mga pula kami. Hindi ba? Kami green. May pink. Then, may yellow. Aquino. Ano po kayo mga alam niyo? Ha? Blue daw. Sino ang blue? Blue. Blue parrot yun. Tayo, ano ang kulay ng ating pananampalataya? Kasi hindi alam ano ba talaga eh. Hindi pinag-aawayan ang kulay ng pananampalataya. You know, gaya ng ating ina-example, iba-iba ang uri ng fruits. Pansinin ninyo, kung isa lang ang prutas sa mundo, paano kung manggalang lahat? We have different kinds of fruits, and all of them blessed by God, according to their purpose. No? Kaya hindi natin pwedeng pag-awayan na ang papaya, prutas, o gulay. It depends to the purpose. Kung ihahalo mo siya sa tinola, gulay siya. Kung isi-shake mo siya, prutas siya. And what's wrong with that? Pero ang relihiyon, pinapakitid tayo. Bawal maglagay ng papaya sa tinola. Dahil ang papaya ay prutas. Kung siya ay dinisign sa ganun, and it both good. Sumakit ba ang tiyan nyo nung kumain kayo ng tinolang may papaya? Hindi naman. Then there is no wrong with that. Pero kung nag-experiment kayo ng something at meron kayong inad doon, sumakit ang tiyan nyo, huwag nyo. Huwag nyo nang subukan. Baka doon magkaroon ng problem talaga. Doon na sa tradisyon. No? Luto sa kahoy, luto sa palayok, luto sa stove. Basta na luto, okay na yun. Kasi marami rin, mas masarap kasi pag luto sa kahoy. Sige, umuwi ka ng probinsya. Nasa syudad ka. Pagkakahulin mo ako dito. Pinapabarangay pa ako, usok mo. Right? Malakas pa naman kumapit yung usok ng kahoy sa damit pag sinampal at maraming nag-aaway na. Kaya kung ano yung available doon, wala namang nagreklamo, go. But again, there is no other truth.
Kaya sabi diyan, He is the life. Meron po bang ibang life? Lifer? No? Sabi nga nila, study is life. But job is lifer. But Jesus said, I am the life. Nung sinabi niyang I am the life means there is no other life. John 3:36. Those who believe in the Son has eternal life. Acts 4:12. Salvation is found in no one else. There is no other name given to men by which, under heaven given to men, by which we must be saved. And what is that name? The name of Jesus. Sabi doon sa Matthew 1:21. You will give birth to a son, and you will call him Jesus, because he will be saving his people from their sin. There is no other name. Yung pangalan ni Jesus, hindi siya galing kanino man o galing sa tao. Galing iyon sa Diyos. Jesus means Savior. Tagapagligtas. Wala na. Kaya kung tayo man ay magkakaroon ng pag-iisip, Lord, how can I get eternal life? How can I get this life? Just believe in Jesus. Yun lang ang nais ni Jesus. Paniwalaan lang natin yung tatlong bagay na ito. Magtatagumpay tayo sa ating buhay pananampalataya. Kahit sino pa akong tumakot sa iyo. Jesus already said, I am the way, the truth, and the life, and you are believing to the word of the disciples. And if it's outside the word of Christ, ipaglalaban mo ng maraming kursi. Sabi dito sa aklat ng mga unang buwan, sino ba nag-ano dyan? Si Juan. Ngayon, paniniwalaan ko lang si Juan kung yung talata niya is nagpapatunay kay Jesus. Si Pablo, bakit naging makapangyarihan ng kanyang evangelism and mission? Dahil natutunan niyang i-deny ang kanyang sarili means, kinay niya na ang kanyang sarili. At ang ipinahayag niya lagi na si Jesus ang Kristo. Doon naging powerful ang kanyang ministry. Doon naging powerful ang kanyang kapahayagan. Dahil doon niya itinuro na wala ng iba kundi si Jesus lang ang Kristo. Tayo din sa ating buhay. Sometimes we share life. No? Meron tayong mga convos, sharing our experiences. There is nothing wrong with that. But if we are to give the absolute word, surely Jesus is there. And the word of Jesus is the absolute word that we can ever offer to other people. Na ikaliligtas din nila. No? Hindi natin trabaho baguhin ang tao sa paligid natin. The main job is to save them. And saving them is to allowing them that salvation is spiritual, hindi physical. Kaya kapag niligtas natin ang kanilang physical and less knowing about Jesus, that's what we call training in discipline. Pero sa espiritu, hindi kailangan ng disiplina, kundi pananampalataya. We can discipline other people. We can train them how to sit, proper sit, how to eat properly. But when it comes of faith, nothing comes from us but faith. Na yung paniwalaan. At yung faith na yan, hindi pa yan nanggagaling sa gusto natin. Yung faith na yan, yung sinasabi ni Jesus. Kaya ang pananampalataya is biyaya. Kasi kahit ayaw mo, kailangan mong panampalataya mo. Ang mga tao pa naman, to see is to believe. Kung hindi ako mag-a-agree, hindi tayo magkakasundo. Ang pananampalataya ng tao, business is business. Pero ang pananampalataya ni Kristo, sa ayaw mo sa hindi, pag naniwala ka, maliligtas ka. Ay, ayaw kong paniwalaan yun. Sino mabibigyan? Maniniwala ka lang, maliligtas.
Eh, yun na nga ang ginawa ni Jesus. Ayaw pa ba natin, no? Na maniniwala lang tayo, maliligtas? O paano kung baguhin natin ang Biblia? Kung ang Biblia nakasaad doon, ang mga taong maliligtas lang, kapag meron kang, kahit minimum of 1 million. Hindi mo papansinin ang buhay. Papansinin mo, mabuo yung 1 million na yun. Kasi lahat ng tao gustong maligtas. Kaya nga lahat ginagawa eh. Kahit relihiyon, pinapatulan na. But we shall know the truth and the truth will set us free. Yun ang kailangan. Maraming tao, o halos lahat ng tao, iisa lang ang takot. Yan ang takot ng kamatayan. Kaya nga kahit ang mga albularyo kumikita, sabihin mo lang, mag-offer ka naman, mag-offer yan, basta nang wala siya mamatay. Pag sinabi niya, pumunta ka doon, magpatira ka, ang gagawin niya kasi ayaw niya mamatay. Ba't tayo? May buhay na walang hanggan, pero minsan takot tayo. Hindi kailangan mawala sa atin. Nung sinabi na ni Jesus na absolute ng ating kaligtasan, huwag ka nang magduda. Hello? Huwag ka nang magduda. Nung sinabi ni Jesus na maniwala, huwag ka nang magduda na ang kaligtasan ay mawawala. At yun yung pinaka-dangerous, na tayo ay maniwala na ang kaligtasan ay mawawala. Tandaan ninyo, hindi na muling babalik si Jesus para mamatay. Kaya yung absolute na kaligtasan ninyo, hindi lang yan absolute but genuine salvation. Kung hindi nyo paniniwalaan na yung salvation natin is absolute, hello, hindi na ulit si Jesus magkakatawang tao. Isang beses na lang gagawin yun dahil pag inulit niya, wala nang maniniwala sa Kanya. At hindi kailangan ni Jesus na i-prove ang kanyang sarili na bababa at magpapapako uli. Hindi na siya tatagahan ng pako. Glorious body na yan. Right? Kaya yung pananampalataya natin, kapag hindi natin lubos na maipokus kay Kristo, yung pananampalataya natin is just the shadow. We don't need a shadow of faith. We need the absolute faith given by Jesus, taught by Jesus. Yun ang kailangan. Huwag na po natin i-stress, okay? Lalong-lalo na sa ating sa church. It's a battle. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos is a battle. Dahil kahit si Jesus, tandaan natin, hindi siya lubos na pinaniwalaan. Unless, nung siya ay muli nabuhay. Ay, Pastor, hindi ako naniniwala. Ang daming naniwala kay Jesus at yung absolute faith. Hindi. Kasi kung totoong naniwala sila kay Jesus, hindi siya ipapapatay. Pero bakit siya pinapatay? Dahil nandun ang plano ng Diyos. So kahit na sinabi ni Jesus, ilayo mo sa akin yung sarong ito, dahil ito ay masakit. Ako'y matawang tao, ako'y masasaktan, ako'y matutusok, ako'y mahahaluin, ay masakit yun. Pero sinabi ni Jesus, kung ano ang nais mo, yun ang magaganap. Kaya tandaan natin, in our walk of faith, there is bad and good, but it goes together. Yung bad situation and in good situation, kailan siya absolute? Kapag ito ay nagliliid kay Kristo. That if that situation leads us in confessing Jesus is the Christ. Kasi kailan totoong naging absolute ang confession ng mga disciples? Kahit sila ay nasa bingit na ng kamatayan, ipinapahayag pa rin na si Jesus ang Kristo. Si Stephen, Stepanas, kahit na binabato na siya hanggang sa ay mamatay, he did not experience pain. Pero ang nakita niya yung kalwalhatian ng Diyos. Saan ang masakit?
Kuya sa'yo, sana masakit. Kuya, sana masakit. Mag-power. Power liniment. Habol. He is the absolute life. Walang iba. For our conclusion, wow. Siya daw ha, papiling-piling ka ako. 11:30. Check my faith. What is the color of my faith? And that faith must contain Jesus' life, death, and resurrection. Wala nang iba. May Lord, salamat. Kasi yung pananampalataya ko, hindi naglilid sa akin para leading myself to elevate myself. Kapag ang faith natin is ine-elevate ka, that is not faith. Kapag yung word na ating tinatanggap is ikaw ang itinataas at hindi si Jesus, that is religion. But, kapag yung pananampalataya natin ay nakauwi kay Jesus, patungkol kay Jesus, sa kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay, yun ang totoo pananampalataya. Yun din yung isinishare natin sa iba. And allowing them to believe about Jesus, who is the author and perfecter of our faith. So what is the color of faith? Ano ang kulay ng pananampalataya? Ako, pag tinanong sa akin, ano ang kulay ng pananampalataya? Red. It's about life. Red means life. It refers to the blood of Jesus. So, Pastor, ayaw na po namin sa yellow. Halos naka-block tayo. Lahat yan ay nauuwi sa kapangyarihan at buhay ni Jesus. Wala na tayong itatanggit. Kaya Lord, salamat that every time we pray, ina-acknowledge natin yung buhay ni Jesus. Not only acknowledging the life of Jesus, but acknowledging our identity. Because of the death and resurrection of Jesus, our identity was paid. Dahil kung wala ang kamatayan at buhay ni Jesus, we will be having a religious identity. We will be bringing sinaunang religion. Kami protestante. O kami pogante. O ano? Sinong lalaban? Pero dahil si Jesus ay nabuhay at namatay, doon tayo nabigyan ng identity. Without Christ, we have no identity. Sabi niya sa John 1:12, sino man ang manalig sa Kanya at tumanggap ay mabigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya without Christ, without the word from Christ, hindi tayo ma-acknowledge. Kaya ano yung ating, meron tayong chanting, kapit. Kasi Duterte yung tayo kapit. Anong kapit? Kapit kay Jesus. Nakakapit tayo lagi kay Jesus. No? Kasi yung Jesus na ating kinakapitan, siya ang nagdadala ng identity natin. Hindi ang pangalan ng church. Hindi ang pangalan ng mission. At hindi rin ang pamamaraan ng mga practices. Christ gave us identity. And that identity sealed by the blood of Jesus. And what is the point? Do not worry about your identity. Nung sinabi ni Jesus that you have the absolute identity, believe that identity. Eh, Pastor, makasalanan nga ako. Kahit na. Dahil kapag pinaniwalaan natin, kapag may mga shortcomings tayo, namumove yung identity, ibig sabihin hindi totoo identity ang tinanggap mo. There is no error can snatch your identity. But because of that error,
Because of the weaknesses, that identity will what? Getting strong and stronger and stronger. Until maging absolute na yung identity nila. Hindi na tayo natatakot. Kagaya ni Apostol Paul. That's why he have this remind heart. No? Doon sa kanyang puso, I must visit Rome as well. I must stand again against Caesar. Why? Because I have the absolute identity. Kahit patayin ninyo ako, I am Christ. And nabubuhay ako, I am in Christ. So whether we live or die, I am in Christ. Ang sarap. Ang sarap, diba? Walang makananakaw nun. Kaya, believe. The absolute faith that we have, hindi ito ma-yayin. Kahit may lumapit pa dyan, na naka-polo, na naka-korbata, at ipinangaral sa inyo, na kailangan nyo maniwala. Makinig lang kayo. At if there is chance, we can also share Jesus. By that, sila din ay manilas. I bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, ano yung pinaka-word na pinanghawakan ko? No one can change your identity. Because that identity contains the faith given by Jesus. Hindi ito faith ko lang. This is not just a faith. Ngunit pananampalataya ng kay Jesus ay ang pananampalataya binigyan ng pagkakakilanlan ng Diyos. Stand, samahan niyo po ako mga. Unang bagay ng pagpapasalamat natin is walang makakanakaw ng ating pagkakakilanlan kay Jesus. Even our shortcomings, even the errors that we have. We are not perfect. And we believe that we are human, with the human nature. But thanks to God, dahil yung faith na meron tayo is not about us. Because the faith elevating ourselves is not comes from God, but from the world. But Lord, thank you. Kasi ibinigay mo ang pananampalatayang kay Jesus magmumula na aming pinagkikita. Let's pray all together.